ng Cavite ay naganap sa pangalawang pagkakataon ang pagbaba ng Espiritu Santo sa ating panahon. After 2,000 years ay naganap. Kaya kung ang mga Kristiyano sa unang siglo sa panguna ng mga apostoles ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, after 2,000 years, mula noong ika-20 siglo at ngayon tayo nasa ilalim na ng ika-21 siglo, tayo ay sumasamba na sa Espiritu at sa katotohanan. Upang tayo man na mga sibol sa panahong ito, after 2,000 years, ay magkaroon din ng pagpapala sa Diyos. Upang tayo man ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi ang ating pisikal na katawan. Ang buhay na walang hanggan ay tumutukoy sa ating kaluluwa. Kailangan bang ang kaluluwa natin ay magkamit ng pangalawang kamatayan? Kung tayo yung unang namamatay ayon sa laman, ang pangalawang kamatayan ay nagaganap sa pamamagitan ng ating kaluluwa na ilalagay sa kumukulong asupre at naglalagablab na apoy. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, dumating si Amang-Iskopkos hindi para sa laman. Dumating si Amang-Iskopkos para sa ating mga kaluluwa. Kaya ang kaluluwa natin nang bumaba si Amang-Iskopkos ay kanya nang ipinahayag, daigdig ng mga patay ang kanyang dinatnan. Iyan din ang sinabi ni Jesus noong 1st century na siya nagmimisyon sa gitna ng mga Hudyo at ng mga Israelita, na ang kanya dinatnan noong unang siglo nang siya magkatawang tao ay daigdig din ng mga patay. Nang siya bumaba sa ating panahon after 2,000 years ay sinabing muli ni Amang-Iskopkos bilang siya ang ating Panginoong Jesus, ang Espiritu ng Panginoong Jesus ay si Amang-Iskopkos. Ay pinahayag din na tayo ay dinatnan na daigdig din ng mga patay. Kaya bumaba sa ating panahon ang Espiritu Santo upang buhayin ang mga patay. Ngunit paano mabubuhay ang mga patay? We are not talking about flesh. We are talking about soul. Bahil maliwanag na nakasulat sa aklat ng 1 Corinto, chapter 15, verse 50. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang binubuo ng laman at dugo. Ang nagmula sa alabok ay babalik sa alabok at hindi yan makakakyat sa langit. Kaya bumaba si Amang-Iskopkos para sa ating kaluluwa, hindi para sa laman. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y namatay, huwag niyo sisisihin ng Diyos. Dahil hindi sa Diyos nagagaling ang kamatayan. Ang kamatayan ay nagmumula sa tao at sa kapwa-tao. Kung paano namamatay ang tao dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan na ating minana, isinugo ng Diyos Ama, sinugo ni Amang-Iskopkos ang kanyang buktong na anak na si Jesus na ating natawag na Panginoon upang tayo ay mabigyan ng buhay. Upang tayo magkamit ng buhay. At paano tayo magkakamit ng buhay? Kinakailangan tayo ay sumamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. At ang pagsamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan ay ang pagsilang mo sa tubig at sa Espiritu. At paano mo isisilang ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu? Again, I'm talking about our soul, not flesh. Ang ating pinag-uusapan ng kaluluwa, about our soul. Paano niya bibigyan ng muling pagkabuhay? Dahil noon tayo datnan niya mga Iskopkos, tayo mga patay.
Patay ang ating mga kaluluwa dahil patay ang ating pananampalataya. Kaya't patay ang tawag ng Diyos sa mga patay ang pananampalataya. Dahil ang taong patay ang pananampalataya, patay ang kaluluwa. Ano ang kulay ng kaluluwang patay? Kulay itim. Kaya ano ang ating dapat gawin? Kailangan mapasa atin ang susi ng langit. Paano mapasa atin ang susi ng langit? Ano ba ang susi ng langit? Yan ay maliwanag na nasulat sa aklat ni Mateo. Chapter 16 ay ganito ang sinasabi, mga minamahal na kapatid. Paano pinagtagubili ng Panginoon kay Pedro ang susi ng langit? Ano ang susi ng langit? Pag-usapan natin, mga minamahal na kapatid. Ito ang inyong kailangan para kayo ay makaakyat sa langit. Ay hawak nyo at kailangan nasa inyo yung susi ng langit. Paano kayo makapasok sa langit kung wala kayong susi? Ano yung susing ito? Pag-usapan natin. Ang sabi, mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro na siya'y nabubuhay pa ay ganito. Mula sa verse, ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus mula sa verse 18, chapter 16. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung bato? Sino yung bato? At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung bato? Ano yung batong yon? Yon ay si Jesus. Dahil si Jesus ang batong panulukan. At kung hindi ka tatayo sa batong panulukan, magigiba ka. Kailangan ang pundasyon mo ay yung si Jesus sa iyong pananampalataya. Dahil tayo ngayon ay hindi pwedeng, kung sabi ni Jesus, ang mga apostoles ang sanga dahil siya ang puno ng ubas at ang mga apostoles ay sanga. Ngayon, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, tayo ang gagampang Kristo. Pero hindi tayo makagampang tulad ng ginampanan ng Panginoong Hesus. Kaya tayo ngayon ay maging haligi na lamang. At ang haligi dapat ay nakatungtong ay sa batong panulukan. At ang batong panulukan ay si Jesus. At ang susi ng langit na ipinagtiwala, babasahin ko mga, ibibigay ko sa iyo ang mga, pag sinabi mga marami, pag sinabi mga marami, it's plural. Mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang pahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Maliwanag mga kapatid. Ngayon, ano yung susi niyo? Ang susi ng langit ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang gospel, the words of God. The words of Almighty Father. Na inihayag ng kanyang anak na si Jesus nang siya'y maging tao sa gitna ng mga Hudyo. Kaya ang susi ng langit, para ikay makapasok doon, kailangan nasa iyo yung karunungan ng Diyos. The wisdom of God. Ito'y dapat yung sikaping mata mo. Ngunit, kung inaakala nyo na sapat na tinanggap nyo ang pangalang Iskopkos sa inyong buhay, hindi ito lamang.
kailangan meron kayong mahawakan na susi ng langit. Ang susi ng langit ay ang salita ng Panginoong Yesus. Kailangan nasa iyo yan, nasa iyong puso, nasa iyong isip, at upang ikay makapamuhay sa isang bagong pagkatao tulad ng pagkatao ni Jesus. May silang mo ang iyong sarili sa isang bagong pagkatao. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan, chapter 24, verse 23 and 24, ngunit dumarating ang araw at ngayon na na hinahanap ng Ama sa kanyang mga nanamba na siya isambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.